Isang kababayan natin sa Pilipinas na si Molo Bicolano, kababayan ko pa naman ang nag-share ng kanyang karanasan sa pagpapadala sa LBC. At ayon sa kanya ay for awareness daw para sa mga kababayan natin. Dahil hindi daw talaga mapagkakatiwalaan na magpadala ng kargo sa LBC. Dahil nagpadala daw sa kanya ang kanyang nanay sa Negros ng 2 kilong danggit na may timbang na 2.20 kilos. At naka-specific daw yan sa resibo, meaning guys, ay nung pinadala ito ng nanay niya sa Negros, sa branch ng LBC, ay kinilo na ito ng LBC staff. Dahil nga naman ay nagbabayad tayo ng per kilo kapag nagpapadala tayo sa Pilipinas. At chinarge sila ng 339 pesos. Ngunit nang dumating daw ito sa kanya sa Bicol ay halos 1 kilo na lang daw ang laman ng kanyang package na pinadala ng nanay niya galing sa Negros. At ang natira na lang ay 1 kilo 400 grams. Halos 1 kilo ang nawawala at ninakaw. What? Tinanong din daw niya ang mga nagde-deliver at ang sabi nila ay wala din daw silang alam dahil nagde-deliver lang sila. At ang tanong niya ngayon, saan daw niya ito hahabulin at sino ang tatanungin niya tungkol dito? Ito po ay isang awareness lang po. Ito po ay nangyari sa akin ngayon. Ay ginawa ng LBC, Haring Padala. Nagtiwala po ako nagtiwala ko sa LBC, pero ang ginawa nila sa akin, nagpakargo ang mama ko ng danggit galing Negros. 2 kilo. Tapos nag-charge kami ng 339. Pagdating dito sa Bicol ay yung danggit ay bawas na. Pag kilo ko ay isang kilo at 400 grams na lang ang natira. Bawas na. So, ang ginawa ko, bakit? Nagtanong ako sa bakit ganito? Bakit bawas na yung danggit ko? Ano nangyari? Tinanong ko naman doon sa delivery boy, sabi niya, wala daw po silang magawa kasi nagde-deliver lang sila. So, nagtanong ako, sabi ko, bakit nagtitiwala ako sa inyo LBC? Anong ginawa nyo? Kunting halaga lang, dinudugas nyo. Ito hindi ko ito binuksan. Ito yung kinuha ko sa inyo. Ito yung dineliver nyo kanina. Ito yung padala na danggit sa akin ng mama ko. Ito LBC, wala pa itong, hindi ko pa ito binuksan. Ayan 2 kilo to, nasa resibo 2 kilo. Tapos ito, tingnan nyo yung kilo na itong nakarating sa akin ngayon. Ito, dineliver to kanina, na-receive ko ito kanina, LBC. Tapos ito, tingnan nyo yung yung sa resibo is 2.2 kilo. Tapos ngayon, ang nakarating sa akin, tingnan nyo. 1 kilo and 400 grams na lang. Paano nangyari to LBC? Sino nagbawas nito? Nagbayad kami ng tama tapos dinudugas nyo lang. Sana mapansin nyo ito at hindi na to mangyari sa iba pa. Sana ako maghabol nito. Sana masagot nyo LBC. Laki ng tiwala ko sa inyo. Ang ilang bisis na kami nagkakargo sa inyo. Buting ngayon ko lang nalaman talaga. Pangatlong bisis na to. At ngayon lang talaga ako na naka-experience ng ganito sa inyo. Ayan kulang na, bawas na. Ayan hindi pa yan bukas, nakasold pa yan. Pero bawas na. LBC, napakaganda ng kumpanya nyo. Pero masisira lang ang pangalan nyo dahil sa mga magnanakaw nyong tauhan sa Pilipinas. At kahit nga mga OFW ay yan ang reklamo na ninanakawan ang pinapadala nilang balikbayan box sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong video na to ay may kinalaman po doon sa package na pinadala namin from Abu Dhabi going to Cabanatuan, Nueva Ecija, Philippines. So kami po ay mga OFW, kami magkakapatid at kagaya po ninyo, kami po ay masaya na nag-ipon para po may maipadala kami dito sa aming pamilya sa Pilipinas. Pero unfortunately po, hindi po naging maganda yung experience namin dito sa LBC. Gawa na
ang dumating po na bagahe sa amin ay kulang-kulang po yung mga laman. So dito po ang dami po mga kulang at isang patunay po talaga na tinamper po yung or binuksan yung box is eto po kasi meron dito na pinagsiseal sila na meron pong signature. So ako po yung nakapirma dyan from Abu Dhabi. Ito yung top na box at ito po yung binuksan nila at pinalitan nila ng ibang sticker na ginaya nilang pilit yung pirma ko. So ito po yung signature. Tinry lang yung signature ko pero hindi po yan ang signature ko. Ibang-iba po yung stroke. So dito po sa ilalim, ito po yung original ko na signature. So, iba po yan. Akala mo lang magkahawig sila pero ibang-iba po. Ako ang nakakaalam mismo ng pirma ko. So, ganun din po dito sa pangalawang box. Ganyan din yung ginawa nila. Ito po yung top na part. So, tinry po nilang gayahin yung pirma ko pero hindi nila na totally nagaya. So, ito din po yung binuksan nila dahil binawasan din po nila yung laman na yan. And ito po yung original ko po na pirma. Okay? So, para po sa kaalaman ninyong lahat, kung kayo po ay nagbabalak magpadala through LBC, huwag nyo na pong ituloy. Kasi ayaw po namin na maranasan nyo yung disappointment na naranasan po namin. Kasi iba at alam ko makaka-relate po lahat ng mga OFW na kagaya namin. Ibang level po yung pagkadismaya namin. Nakakalungkot na may mga tao pong gano'n. So, at ito po ay responsibilidad ng LBC na i-ensure nila na hindi po mananakawan yung mga OFW yung kagaya natin na pinaghihirapan po kung ano man yung pinapadala natin sa ating mga pamilya. So, yan po ay paalala po namin sa inyo. Salamat po. Kapag ganito bang sitwasyon na may mga nananakawan, lalo na kapag pinadala nyo sa isang kumpanya, ay di ba dapat may managot? Hindi pwede na hanggang reklamo lang tayo at post sa social media pero wala namang aksyon na nangyayari. Dapat bayaran ng LBC ang mga nawawala sa pinadala nilang cargo or balikbayan box. Kahit na palaging nirarason nila na mayroon silang outsourcing na hindi lang sila ang mahawak sa balikbayan box na pinapadala ng mga kababayan natin. Hindi na yan problema ng mga customer dahil sa inyo pinadala ang balikbayan box. Matagal ng kalakaran ang nakawan ng mga laman ng balikbayan box ng mga OFW at hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. Dahil kung isi-search nyo sa social media ay napakaraming latest post na reklamo tungkol sa LBC na ninanakawan ang kanilang balikbayan box at binubutasan. Dapat kung ano ang nawawala ay dapat bayaran ng kumpanya dahil sa inyo ito pinadala at nagbayad sila ng tama. Post ng isang Pilipina na taga-US na biktima ng nakawan ng balikbayan box ng mga taga-LBC na family friend din ng isang Pilipina na taga-Canada na biktima rin ng nakawan ng balikbayan box ng mga taga-LBC. Pareho silang taga-Subic at sa parehong warehouse na sa Barreto dumating ang kanilang balikbayan box. At ayon sa kanila ay sa parehong araw silang ninakawan at sa parehong warehouse. Base sa kababayan natin Pilipina na taga-US ay nakausap na daw niya ang agent ng LBC sa Amerika. Ipapatanggal daw at posible pang ipapakulong ang mga tauhan na mapapatunayang nagnakaw. At ang masakit pa dito, pagkatapos pagnakawan ng kanyang balikbayan box, ay pinalitan ito ng mga maruruming damit. Wala yung kay Maylin, wala yung kay Leia. Yung kay Tian, as in wala. Yan, wala. Puro bukas yung mga plastic. Make-up din yung Make-up yan. Salibin, puro bukas yung mga plastic binuksan. My Ay, goodness. hindi na maganda doon, Ting. Wala lahat. So, balikan nyo daw. Doon ba kaya ginawa yan? Galit na galit yung kapatid namin, oh. Wala. Naku! Wala, walang laman. Mga makeup. Ito walang laman din. Oh, walang laman. Ayan, oh. Ay, ito meron pa kay Edwin, pero nawala din, ano? Oo, pati na yun. Oh, ito rin, oh. Kay kanina to. Oh, yung kay Ryan, wala. Nakita yung mga walang laman. Ayan, pinagbubuksan. Walang laman. Tapos wala yung sa atin. Wala yung kay Leia. Kinuha yung kay Leia. Pati sa akin, wala din, eh. Diba? Ito yung sa akin. May laman Oh, walang laman. Kay Dominic, walang laman.
Base pa sa kababayan nating taga-US na dapat daw tapalan nyo ang bawat sulok ng balikbayan box nyo at videoan nyo ang itsura at picturean bago ipadala. Kagaya naman ang sinabi ng kababayan nating taga-Canada na si Christine Flores na biktima rin ng nakawa ng laman ng balikbayan box na hahabulin nila ang mga taga-LBC. At ayun na nga na live na ito sa brigada at mag-file sila ng kaso sa pulis at i-report nila sa DTI. Magandang gabi, Miss Kat. Gabi sa inyo dyan, sa Canada? Magandang umaga po. Sir, yes sir, alas 5 po ng hapon. Alas 5 ng hapon, opo. Ma'am, taga saan po kayo sa Olongapo? Taga Subic po, Kalapakuan ho, sir. Kalapakuan, hindi pala sa Olongapo, no? So yung mga kamag-anak nyo na pinadalhan, mga taga Subic? Taga Subic rin ho, sir. Taga Subic, okay. Ma'am, gaano na ho kayo katagal dyan sa Canada? Isang taon at magkakalahati na rin po, sir. Isang taon at kalahati. Pwede ba namin malaman kung ano pong trabaho nyo? Ngayon po, kasalukuyan po akong international student na nagtatrabaho rin po ako sa 3 company dito sa Canada, which is yung isa po is convenience store na London Drugs ang pangalan. Pangalawa po is sa isang country club. And then pangatlo naman po is nagtatrabaho ako sa insurance company sa accounting assistant po, sir. Todo kayod, plus estudyante pa. Yes, sir. Oo. Tapos, siyempre sa pamilya. Meron na ba kayo asawa at mga anak? Wala pa po, sir. Okay. So ang naiwan pong pamilya nyo rito, mga magulang, kapatid? Yes po, yung mama and papa ko po at saka yung panganay ko pong kapatid. Okay. Although may post kayo rito, doon po sa mga nakikinig kasi at hindi nakakita ng post ninyo, ano ba nangyari, ma'am? Kasi may reklamo kayo rito laban sa LBC. Ano nangyari, ma'am? Sige po. Bali, last March 21 this year po, nagpadala kami ng 2 boxes from Vancouver, Canada po patungo sa bayan natin ng Subic. And unfortunately, na-receive po nila ito last May 12 and makikita po ninyo dito sa mga pictures na ipinost ko, halos kalahati na lang po ng box yung natanggap ng mga pamilya ko po doon. Kulang na po yung laman ng box namin, wala na po doon yung mga karamihan mga imported na items katulad po ng sapatos, damit, shavers na mga pasalubong ko po sana para sa birthday ng tatay ko na noong May 12 and Mother's Day ko po para dun sa mother ko and regalo ko rin po dun sa kapatid ko syempre. At sa mga iba ko pa pong kapamilya sana. Unfortunately, ayun, yung mga pabango po wala na siya, kinuha na po nung hindi ko po alam kung sino at kung saan nakuha yung mga gamit pero ayun po. Okay. Umabot sana, no? May 12 ang birthday ni Papa nyo, ni father mo? Tapos Yes, Mother's umabot Day, naman opo. sa May 12, yes. Umabot ngunit kulang. Yes, Ayun. halos wala na po lahat yung mga regalo ko sa kanya, mga damit, yung shaver niya, yung sapatos, halos wala na po doon. May natira naman, in fairness, Anong tinira? Ayun po, yung mga makikita niya po mga toothpaste and mga laruan ng aso ko. Meron kasi akong asong naiwan po diyan sa palace yun. Yun na lang po ang mga ilang natira and yung mga iba pa po na items na nandiyan dyan. Sipin mo, pinaghirapan mo, no? Para maibigay yung gusto. Excited ka siyempre na parating na. Ilang buwan din, di ba? Oh. Excited po talaga kami kasi unang taon ko po ito sa OFW and unang beses ko rin pong magpapadala sana sa Pilipinas. Siyempre yung excitement po natin kapag ganyang nagpapadala tayo. Lahat po nung mga binili ko is pinagpaguran ko yun, pinagtrabahuan ko. Nagtatrabaho ako habang nag-aaral po kaya hindi biro yung pinambili po nitong mga nawalang gamit na nandirito, sir. Okay. Pinuntahan niyo ho ba or may kamag-anak ba kayo pumunta ng LBC at tinanong ano nangyari sa parcel sa padala balikbayan box namin? Yes sir, nagpunta po doon yung kapatid ko kasama ng isa pa pong complainant. Bali kasi meron po kaming family friend. Unfortunately magkasabay kaming nangyari tong insidente na ganito. Yung box po niya is galing ng US. Ako naman po is galing Canada. Nakita namin pareho yung post ng isa't isa sir na dumating yung box namin sa warehouse. Yung kanya po, wala na din halos lahat ng items. Taga saan yan, ma'am? Taga saan yan? And unfortunately, sa pareha pong branch ng Barreto Branch LBC, bumaba yung package namin. And the same day, May 9 po dumating yung package namin doon.
And ayun, parehang nawala. So we're thinking na baka dito sa branch na ito ang problema. And kasama po ng pamilya ko and yung pamilya niya, nag-complain po kami pareho and dumulog kami sa police station po ng Barreto, and sinamahan naman po kami ng police ng Barreto sa LBC branch ng Barreto po, and nakausap nila yung manager po ng Barreto, and ang sinasabi po nung manager ng Barreto is LBC Barreto branch is tinatanggap daw po nila kahit yung box is sira-siraan na, so hindi daw po nila alam kung saan nawala yung mga gamit namin, kung sa custom pa po sa Manila. Pero ang akin lang po kasi yung box po namin is dumating siya ng May 9 sa Olonga po, pero na-deliver po siya ng May 12 na ng hapon, so nasa around 4 na araw po siyang nagtagal Sa warehouse? Sa Barreto warehouse lang, which is ay hindi naman po malayo kung alam nyo naman po yung area natin. Oo. Nasa Barreto lang po, and nasa Kalapakuan lang po yung i-deliver, so hindi po napakalayo nung area na yon. Tama. So bakit umabot siya ng 4 days, and yung case naman po noong Taga Masinloc? Opo, taga Subic lang din Subic po siya. din. Oo. Yung case naman sa kanya, ano po? Ano po, sir? Sorry. Yung case naman sa kanya, paano po nangyari? Bali, yun po, galing naman po ng US yung kanya, and pagdating po is wala na po yung mga pabango. And ang masakit pa po nito is yung box po niya, nilagyan po ng mga maruruming damit, parang pinalitan po ng maruruming damit, like parang mga gamit na damit po dun sa mga ninakaw. Kaya medyo masakit din sa kanya kasi yun yung mga pinalit, mga sira-sira pong damit, mga napagamitang damit na po ang pinalit sa mga nawalang niyang... Napakawalang hiya naman, pinagnakawan na, pinalitan pa ng basahan. Po, yun kaya Diba? medyo masado ng loob po niya. O paano daw ngayon? Ano sabi ni manager? Ganun na lang ba? Ang inaano po is mag-file kami ng formal complaint kasi inihingi po sana namin yung CCTV camera ng LBC to check kung saan po nawala yung item, kung may inside job po bang nangyari sa LBC. Pero ayaw ibigay nung manager yung CCTV camera without yung formal complaint nga po, kasi sabi nga niya may due process daw po sila ng pag-imbestiga, and ginigiit po niya or pinipilit po niya na hindi daw po doon sa LBC branch, pero ang akin po 4 na araw nagtagal yung box doon, kasi from Manila to Olonga po 1 araw lang po nagtagal, pero pagdating mismo sa Olonga po branch, Barreto branch 4 na araw, so medyo katakataka lang po yung tagal nung box namin doon. Kaya nga. Okay. Pinapuntahan din kasi namin yung branch na yun para makausap yung manager. Siguro bigyan sabihin, i-file ninyo yung kaso, and then para ang korte ang mag-request ng CCTV footage. Palagay ko sa ganyang kumpanya naman mayroon naman siguro palagay ko, CCTV camera doon sa loob ng warehouse. Kanya lang ayaw niya ibigay. Yung siguro advice sa kanya ng abogado nila o ano. Pero ito hindi isang reklamo lang ito Marami na ito. Parehong LBC. No? Yung yung galing po ng US, kasama rin pala, magkakasama ba silang nagreklamo ron kay manager? Yes, sir. Sama-sama po silang nagreklamo. Meron na din pong blatter report sa police station ng Barreto po yung complaint namin dito sa LBC branch po. Okay, mamaya magtatanong din kami kung ano mga legal procedure na gagawin dito. Kasi naawa ho kami sa inyo Ilugar man natin sa sarili namin. Masakit sa loob yan, pinaghirapan mo. Diba? Tiniis mo yung lungkot, yung puyat, yung hirap, para maibigay sa mga mahal mo sa buhay yung yung para matuwa naman sila, tapos ganun ang mangyayari, sasagot lang sa iyo kahit sira-sira yung kahon, tatanggapin namin. Ay ganun ba yon? Di ba? Kasi pagkasira ng ganun, kung ako, common sense, di ko tatanggapin yan. Tama po. Di ba? Kasi baka ako mabintangan. Sila, sa office ng LBC, sa sa Barreto, warehouse yun or office, yun sa Barreto. Yun. Doon yung sorry ma'am, may kinakausap lang po ako. Okay, sige po. Mamaya tatawagan din namin ng DTI dito kung Hindi kasi pwedeng ganire, ma'am. Okay. Ganun na lang. Pagkatapos nagpa-blatter lang kayo sa PNP. And then, ano pong plano nyo? Napag-usapan nyo ng pamilya nyo? Kaso, nandiyan kayo, no? Sila. Bali po, mag-complain din kami sa DTI. Meron din pong kaibigan yung kapatid ko na tutulong po sa amin. Mag-complain po kami sa DTI para po ma-actionan po agad ito. Ako naman po dito sa part ko sa Canada is
tomorrow po mayroon akong schedule with LBC po. Makikipagkita ako doon kasi ipa-file ko din po yung formal complaint regarding dito. Kasi sabi nga po ng taga LBC dito, hindi katanggap-tanggap. Sabi ko rin hindi taga katanggap-tanggap po yung ginawa nila sa amin. Kahit saan pong tignan is hindi po katanggap-tanggap yung pagnanakaw na ginawa nila sa mga pinaghirapan po namin dito sa Canada. Sabi ko nga sa post ko, hindi po ako nagtatrabaho para ibigay po nila sa mga pamilya nila, sa anak nila yung mga imported na binili ko para sa pamilya ko. Hindi po ako naghihirap dito sa Canada para nakawin lang po nila. Tinan mo, ikaw pa maaabala ngayon, di ba? Yun nga po, sir. Oo, kita mo. Sige, ma'am. Mamaya baka mahirapan tayo makonect kasi after mo, kausapin din namin ng LBC and then yung DTI. Okay lang ba? Mamaya tatawagan ka namin ulit or baka pwede ka manood ng live. Sige, sir. I will lang po ng live. Oo, dito. Salamat po, Sir Christian, sa pag-air po nitong incident na nangyari po sa amin. Actually, magandang awareness po. Nung tinalakay ko to, marami na dito sa comment section na nagsasabing sila biktima rin at mayroon silang ebidensya. Ayo. Okay, sige. Salamat po, ma'am. Monitor lang po kayo, ha, Ma'am Catherine, or baka tawagan namin kayo ulit. Siyempre, after po ng DTIs. Thank you, ma'am. Thank you. Tama itong ginagawa ng mga kababayan natin na habulin nila ang mga nagnakaw ng kanilang balikbayan box or laman ng balikbayan box. Dahil hindi naman ito basta pinupulot lang sa ibang bansa. At kung hindi man mapatunayan o hindi man malaman kung sino ang nagnakaw, ay dapat bayaran ng LBC ang mga nawawala para hindi madala ang mga tao, lalong-lalo na ang mga OFW na magpadala sa kanila. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang post ni Kabayan na taga US para makita at mabasa nyo rin.